Yun, umandar mga ka-DIY. Nakita niyo mga ka-DIY lang siya. So at least umandar po mga ka-DIY. So for this video mga ka-DIY, so yan, meron pong nag-order sa atin sa SBIN online shop sa ating seller. So ang in-order niya ay ang 4,000 watts solar setup, maximum of 500 watts load. So yan mga ka-DIY, so binabalot na ng kasama ko. So tingnan natin, no? So thank you sa nag-order po dito sa ating shop. Let's go, tingnan natin. So yan, this first time na naman po mga ka-DIY na may naman nag-order sa ating shop. So yan yung ating 4,000 watts, no? So babalutin na po siya. So ako naman po ay magbubumba ng vapor wrap. So let's go. Okay, siyempre mga ka-DIY, no? Kailangan po nating testingin, no, ang ating product na ibebenta or ipapadala sa ating seller sa SBIN online shop. So yan ang ating setup mga ka-DIY na nakita nyo, no? So testingin natin siya, papaanda rin para malaman po ni client na okay po yung pinaship natin. So yan, pinalaki natin mga ka-DIY, no? So ito testingin na natin, kakalibrate na po natin, no? So yan, kalibrate. Itetesting na po natin sa kuryente, nakalibrate na po yung kanyang LDD na ang kanyang off, no? Ang kanyang off po sa kanyang low voltage disconnection or voltage disconnection niya is 12 volts. So pasukan po natin siya ng supply. So dito po yung positive, negative, client. Sa panel naman is positive, negative, bypass. So pag bypass para mamatay po yung LDD at saka yung ating 4 pin. So para hindi po gagana ito, no? Kung gagamit ka ng 12 volts, hindi na po natin papaganahin itong LDD at saka yung 4 pin para hindi po kumonsumo pag 12 volts yung gagamitin. And then doon ang switch niya sa 12 volts. Ito, mamatay po ito, dito ang switch. So let's go, pandarin natin. So i-connect na natin yung ating battery. Siyempre ang ating positive ng battery. Positive din ng battery ay ng panel. So supply din natin ng panel. Negative din po ng ating panel. Ayan, DIY, no? So okay na. So nakikita nyo ba? So i-adjust natin itong ating cellphone. Ayan. Ayan. So mga ka-DIY, nakikita nyo. Yan, ipakita ko sa inyo ng harapan. So yan mga ka-DIY, nakikita nyo, no? So ito na po yung ating setup sa SBIN online shop. So ito po yung product natin. So titestin po natin. So meron po siyang free, no? Free cord papunta po sa battery, bulb po, USB bulb, and cellphone cord na micro. Yan po ang free natin, and sticker. May sticker pa doon. So titestingin po natin. So gumalaw. Testingin po natin. So yun, titestin po natin at bago natin ipasok kasi baka baligtad. So positive negative po sa panel, positive negative po sa battery. So okay naman, 14.24. So i-on na po natin yung battery. Unang-una client, i-on mo muna yung battery. So mandar na siya, no? So mandar na po yung ating voltage dito. So naka-on yung ating ilaw, patayin natin. So i-on naman natin yung panel. So makikita mo client, may indicator na may ilaw, nag-blink yung panel. So dito sa ating 12 volts output, ang ating voltage dito ay 11.4. So mamamatay po itong 12 volts na to ng 11.4, no? May LDD rin siya. So mapo-full charge siya. Full charge na po dito is full charge na po is 13.8 volts. And then ang ating full charge natin is okay, ulit. 12.6 naman ang full charge natin ng battery. Naman 24/7 naman po yung ilaw natin, no? 24/7 yung ilaw natin. So B1, lead acid po ang pwede natin ipasok sa ating battery. So lead acid lang po ito kasi naka B1. Pero kung gusto niyo pong gawing B2 para sa gel type, no? Pwede natin i-gel type kung gusto niyo po, no? Depende ko na lang po pindutin. Ganun na lang po yan, no? Lilipat po yan. Long press, tapos B2, B3. Yan. May B1, B2, B3. Yung B3 po siguro is light PO4. Yan. So B1 lang tayo. Yan. So yung mga ka-DIY, testing na natin, no? So i-on na natin yung LVD. So first step, pag nag-setup po kayo, connect yung battery panel. Unang open niyo po is sa breaker ng ating battery. So sunod po yung panel. So under ng ganyan. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. So i-on na po natin yung ating battery. Ay ating switch dito, yung ating switch ng 4 pin at saka LVD. So on na natin. So mandar siya. So 12.5 po magre-restore or mag-on ito. Mag-off naman po ito ng 12 volts. So pag nag 12 volts na po ito, mag-off na po ito. Magpo-protect na sa ating battery. Hindi na po niyo papaandarin ang ating inverter. So paandarin naman natin ang inverter. I-on lang po natin sa gilid. Yan, narinig niyo po may tumutunog po, no? So maandar na po yung ating inverter. So tetestin naman natin ang ating 220 volts. Yan mga bossing, 235 volts. So testerin naman natin ang ating on natin dito. Yan, testerin naman natin ang ating ito. Yan, 13.31. Yan. Tapos dito okay na po yan, testerin natin para makita niyo pa rin. Para matusok kasi sa kabila. Yan, 13.25. 13.25. So maandar na mga ka-DIY, okay na. So paganahin naman natin sa kuryente or sa ilaw or sa TV. So yung mga ka-DIY, testingin natin sa ilaw. Naksak ko na sa ilaw. Yan, mag-extension ka lang kung gusto mo marami. Yan, ilaw. Yan, ilaw po 220 volts, no? Yan, ilaw 220 volts po yan. So, testing naman natin sa TV. So, yung mga ka-DIY, saksak natin yung extension. Yan. Extension po yan, galing sa ating setup, no, mga ka-DIY. So, yung wire niya, ganoon, kumaganoon. Yan. So, umilaw na po yung ating TV. So, ilalabas lang natin sa workshop para mas madaling operatin. So, i-on natin. Yan, yung TV natin, mga ka-DIY. Yun, mandar mga ka-DIY. Nakita niyo mga ka-DIY, pero problema lang po sa wala po siyang filter. So, at least mandar po sa TV mga ka-DIY, no? So, yan, ganyan lang siya. So, at least mandar po mga ka-DIY. Okay na yan mga ka-DIY. Yan, so pwede natin itong balutin. Pwede natin balutin ang ating setup. So, thank you sa pag-order, bossing, no? Sa ating DIY 4,000 DIY solar setup. Thank you for watching mga ka-DIY. This video is for client and netizen. Thank you.